At kumakalat na ang demolition job laban po sa isang mahistrado ng Korte Suprema matapos mabigo yung pong tangka na siya ay pagbitiwin doon sa protesta ni Bongbong Marcos laban kay Vice President Leni Robredo. Nagpapakalat na ng mga malisyosong impormasyon po. Dito, huwag kayong magpapapaniwala sa mga balita. Yung halimbawa, katulad niyan kanina, merong nagpadala sa akin kasi hindi naman ako nagbabasa ng Manila Times eh. Yung Manila Times, pamunas ng puwit yan. Walang bumibili niyan, pinamimigay na yan, wala pang kumukuha niyan eh. Yan diaryong yan eh. Kasi hindi naman periodiko yan eh. PR yan eh. Na nagpapanggap pong periodiko. Mga kaibigan. Doon nalathala na silyonan daw injustice ng Korte Suprema, Associate Justice, na natatandaan nyo ba yan yung gustong pakasuhan o pinalalabas yung salin nitong si Kalida na nag-aabogado kay Bongbong Marcos, obvious. Obviously, nag-aabogado siya kasi pareho nilang inihiling mag-inhibit at saka 2 beses na yan pati yung salin. Yung salin at saka yung pagpapainhibit sa kanya, parehong dininay ng Korte Suprema. Di ba? Mga kaibigan. Dahil hindi sila nagtagumpay, ang kasunod ngayon, gumagawa ng malisyosong balita. Ito ngayon, dito sa issue ngayon laban dito kay Justice o Associate Justice Marvic Leonen. Hindi nagtagumpay, di ba? Gusto nila ilabas, hiniling nila sa Korte Suprema ilabas ang salin. Hindi pumayag ang Korte Suprema. Di ba? Pagkatapos, meron pa silang hinihiling na mag-inhibit ito doon sa protesta ni Bongbong Marcos laban kay Vice President Leni Robredo. At pareho sila ng hinihiling. Humihiling yung Solicitor General, humihiling din si Bongbong. Wala namang personality whatsoever si Kalida. Physical at saka legal personality, mga kaibigan. Bakit ka nakikihiling na mag-inhibit si Justice Leonen sa protesta ni Bongbong Marcos labang kay Vice President Leni Robredo? Anong personality meron ka ron? Di siyempre, ano pa kahulugan nun? Pumapapil siyang abogado ni Bongbong Marcos, hindi naman siya pwedeng mag-abogado kay Marcos. Bakit? Swelduhan ka ng tao bilang abogado ng gobyerno. Supposed to be nga, dapat labanan mo pa si Bongbong Marcos Bakit? Si Vice President Leni Robredo ang nasa gobyerno, hindi naman si Bongbong Tama, mali. Di ba, mga kaibigan? Ngayon, dahil hindi po sila nagtagumpay laban sa kanilang mga sinister plot, kung tawagin. Ano ginagawa ngayon? Naglulunsad sila ng smear campaign.
para siraan ang reputasyon ng isang mahistrado ng Korte Suprema. Yan, si Justice Leonen. Sino sumulat? Itong sumulat na ito, sinasabi niya na si Justice Leonen Anya humiling, nag-request ng halagang 5 million para sa renovation ng kanyang opisina o yung tuluyan. Kasi sa Baguio, meron diyang tuluyan ng mga justice eh. Meron panahon, lalo na pag summer, ang mga maestrado ng Korte Suprema, diyan nila ginagawa yung kanilang trabaho. Ha? Oh, mga kaibigan, sa Baguio, meron kanya-kanya silang kabina. Cabin. Bawat isang maestrado, isa. Cabin. Mga kaibigan. Yun daw nakatokang cabin, ayon dito sa malisyosong pag-uulat nitong PR na nagpapanggapong periodiko na Manila Times. Oh, ano sabi? Nag-request Anya si Leonen para iparenovate yung kanyang cabin na nagkakahalaga, ang magagastos ay halagang 5 milyong piso. Yun ang sabi nila, di ba? Pinadala yan sa akin kanina eh. Pinaliwanagan ko ng konti yung nagpadala. Kasi mahirap kung taga-ibang bansa makakabasa niyan, wala sila rito eh. Hindi nila alam ang mga istorya eh. Di ba? Kung ano katotohanan eh. Katulad niyan, basta na lang paniniwalaan yan. Paano kung hindi tapat na tao ang mapapadala niyang ganyan? Siyempre, kung magpapaliwanag yun, ang paliwanag nun, hindi totoo. Di ba? Oh, di nagkatotoo, yung sinabi ko sa kanya kanina, dahil ngayong gabi, bukas pa lang lalabas itong balitang ito sa pahayagan, meron ng paliwanag na inilabas itong si Marvic Leonen na nagbababala siya sa mga media na sila ay nagpapaalala, hindi nagbababala, na sila'y sumunod sa pinakamataas na editorial standards, at suriing mabuti ang impormasyon bago sila mag-ulat. Kita ninyo? Binababoy yung pahayagan eh. Paano nga po, malamang itong Manila Times, kliyente nila si Kalida at saka si Bongbong Marcos. Kasi yung periodikong yan, nung panahon ni Erap Estrada, kay Erap yan. Pagkatapos si Gloria, nung naupo, Gloria naman sila. Mga kaibigan, nung panahon ni Pinoy, iba kinampanya nila, mga kaibigan, nanalo si Pinoy, nagpapwesto sa sweepstake. Kay Gloria, nakapwesto yan, tagal commission nun, yung mga, kuwan? Ano ba yan? OFW? Mga kaibigan, yung pala, manloloko lang. Iba kandidato pag eleksyon. Ang lahat ng samahan nito talo eh. Noong nakaraang eleksyon, ang sinamahan niyan, Grace po. 2 kandidato niyan eh. Grace po na, Binay pa. Si Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire.
Mga kaibigan. Ngayon, kahit na hindi sila digong nyo, hindi sila Dutertaning ni digong nyo, nagpapwesto ito. Paano? Naging PR ni Gloria, di ba? PR ho eh. Hindi ho journalism yun, yung Manila Times. Public relations. PR. Mga kaibigan. Ngayon, ang sabi ni Justice Leonen, misleading information, whether or not motivated by malice, harms the shaping of public opinion. Ayun po, mga kaibigan eh. Ang sabi ho niya, sa kanyang statement na nilabas, asan yun? My chambers never endorsed the 5 million proposal. Kasi nakalagay dun sa paninira sa kanya ng Manila Times, in-endorse daw ng kanyang opisina para yung ma-renovate yung kanyang chamber doon sa Baguio City. Na naka-assign sa kanya. Ang sabi niya, my chambers never endorsed. Hindi nag-endorse ang aking chamber ng 5 million proposal na ma-renovate yung Cottage G sa Baguio City. The proposal was drafted by the Supreme Court's Maintenance Division and without having gone through my office was placed in the court and bank's agenda. Madalit sabi, pagka ito pong mga ganitong proposal, mga budget na pagkakagastusan, dumadaan ho yan sa N-Bank. Ano yung N-Bank? Yung kabuuang Korte Suprema yun, yung 15 maestrado mag-a-approve nun. Diba? Subject for approval yan ng M-Bank. Yun ang ibig sabihin. 15 maestrado yung kasama ang Chief Justice of the Supreme Court. At hindi siya ang nag-endorse, kung hindi yung Maintenance Division ng Korte Suprema nang hindi dumadaan sa kanyang opisina. Mga kaibigan? At inilagay sa agenda ng Supreme Court and Bank. At nung kanya raw malaman, ito sabi niya, upon learning of this, I immediately wrote a letter. Kaya nung aking malaman ay agad akong sumulat, at humiling, requesting that the matter be withdrawn. Sumulat siya para hilingin na i-withdraw yung isinumiting proposal para sa renovation. And it was promptly deleted. At yun ay tinanggal sa agenda ng Supreme Court M-Bank. Hindi isinama yun sa M-Bank. Mga kaibigan, yan ang sabi ni Justice Leonen. Ang sabi niya, this information is an insult to the values congealed in free speech.
disinformation, especially from media, should end. Sipin ninyo, nakakahiya. Mga kaibigan, eto, binibigyan ko lang kayo ng background para malaman ninyo kung sino yung nagbabalita. Yung nagbabalitang yan eh. Yung sumulat niyang balitang yan, nagpapanggap lang na reporter yan eh. Mga kaibigan eh. Pero ang pangunahing trabaho niyan, lumakad ng kaso sa Korte Suprema na pinalalakad ng amo niya, na kliyente ng mga amo niya. Ng amo niya. Yung mga kliyente ng kanyang amo na mga mapipera, mga maimpluwensya, siyang ginagamit ng amo niya para anong tawag nito? Para gapangin yung mga kaso sa Korte Suprema. Alin, kung ako Korte Suprema, ibabang ko yan. Wala na, iba na ang ginagawa nito eh. Pag hindi nila nakuha yung gusto, di ba? May mga maririnig niya kung sino yung sumasakay sa balita nitong pahayagang ito pagka naninira sila. Yun ay hawak. Pag sinabi mong PR ka, marami kang hawak sa media, binabayaran mo. Para pag pinadalang ka ng column feed, ng opinion, babasahin mo kunyari yun, tatalakayin mo sa programa mo yun. Pag may sisiraan sila o kaya may pupurihin sila, nag-aalababi da sir, mga kaibigan. Ganun ho yan. Kaya huwag na kayo magtaka, ba't narinig ko yan? Binalita rin doon sa ano. Yan daw si Leoneng, ganito ganon. Minsan, binablind item pa. Ayaw pa sabihin eh. May pa blind item pa eh. Pero totoo, nung bayad sila. Mga kaibigan, yan ang katotohanan. Ito, alam nyo, kung magkaminsan, ang promotor sa pagbaboy sa media, yan din mga PR eh. Yan. Mga kaibigan, meron naman mga luko-luko na como maraming kakilala sa media practitioner din, yung pipitsugin PR, lalakad yun. Ang trabaho nun, manira. Siraan natin si ganon. Para makuwang kliyente si ganito. O kaya, nakakita sila ng binabanatan, yung binabanatan pupuntahan nila. Pagtatanggol ka namin. If the price is right. Yan. Bigyan mo kami. Di ba? At kami ang bahala dyan. Pasasamain natin yan. Kisihodang umimbento tayo ng kasinungalingan. Disinformation at paninira. Yun. Pero yung mga yan, di nadidimanda. Ayun nga, may tagagapang sa korte. Pati sa Department of Justice eh. Naimbestigahan na yan eh. At kamakailan, nung ibasura ng Korte Suprema, yung kahilingan ni Calida, yung kanyang motion na binasura ng Korte Suprema, hindi ba binanggit ang pangalan nitong sumusulat na ito? At saka si Calida, pinasasagot sila ng Korte Suprema kung bakit hindi sila dapat mapatawan ng tinatawag na contempt. Pag kinontempt ka, parurusahan ka ng Korte Suprema. Di ba? Kung ako sa inyo, obvious ng masyado yan, garapal ng masyado yan. Yang kalakalan na yan sa Korte Suprema nitong mga ganitong tao na ginagapang, tagagapang na mga kaso dyan. Pagka yung kaso, katulad si Leonen,
patas siya dun sa kaso. Siyempre, di ba? Kay Bongbong, maingat siya sa protesta. Ang gagawin, alam nilang hindi nila maiimpluwensyahan yung desisyon sapagkat kay Leonen bumagsak yung kaso. Siya ang ponente ng kaso. Siya ang naitalagang maging ponente ng kaso. Sa kanya napunta, mga kaibigan. Alam nilang hindi pwedeng pumabor sa interes ng kliyente nila. Ang gagawin, sisiraan ka. Yan lang ho ibig sabihin nun. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Manila Times, PR yan. Sabi ko nga sa inyo, ang mga mamamahayag, kung mamamahayag ka, mamamahayag ka lang. Hindi mo pwedeng pagsabayin yung mamamahayag ka na tapos PR ka pa. At kung matatandaan ninyo, kauupo pa lang ni Digong nyo. Hindi ba? Ano sabi niya? Meron anyang 3 klase ng nasa media. Ano yun? Extortionist. Isa. Pangalawa, PR. Ha? Pangatlo, crusading. Yun ang ron. Pinakatotoo ron, yung crusading. 3 niya yan eh. Tandaan nyo ha. Sabi ko, mali ka. Mr. President, 4 yan. Kulang ng isa yung sinasabi mo. Ito anong bagong upo, di ba? Ano sabi ko? Yung pang-4, pagsamahin mo yung extortionist at saka yung PR. Yun ang pang-4. Number 1, magkaiwalay sila. Number 2, magkaiwalay sila. Alam nyo, sa profesyon ng media, unethical yun. Dapat, hindi ka pinapayagan ng ganon ng iyong himpilan, ng iyong pahayagan, na ikaw nag-PPR ka. Binababoy mo yung media. Paano kang makapagbabalita ng patas kung nag-PPR ka? Alam nyo ba trabaho ng PR? Magsinungaling ka. Di ba? Yung masama, palabasin mong mabuti. Yung mabuti, pasamain mo. Yun ang trabaho ng PR. Mga kaibigan, kung may gusto kang makuhang pabor, banatan mo. Pabanatan mo. Kasi yung PR, nagbabayad dyan sa mga media. Pag may ilalabas na istorya yan, kahit walang significance, yung balita, may lagay. Lalabas ng periodiko yan. Tsaka ng mga impilan ng telebisyon, radyo. Yun ang trabaho ng PR. Umaasa sa kanila, ito mga nasa media, ng lagay. Dati, envelope ang tawag dyan eh. Envelopemental journalism. So, mga kaibigan, unethical yun sa media profession. Kasi may kasabihan tayo eh. Kung ikaw ay itik, kung ang lakad mo ay itik, at ang huni mo ay itik, abay itik ang tarantado ka. Huwag kang magpanggap na agila, gago, di ba? Ganun yun eh. Mga kaibigan eh. Unethical yun. In the same manner, yung sinasabi natin kung ako, ang masusunod, ako, may-ari ng dyaryo, periodiko, radyo, telebisyon, hindi ko papayagan na sino mang politiko o active politician nakapwesto at appointee nakapwesto sa gobyerno. Ang papayagan kong
magprograma, magkaroon ng programa o kaya ay magsulat sa periodiko. Bakit? Masisira ang kredibilidad ng media outfit. Kung ikaw ay publishing, kung ikaw ay broadcasting. Masisira. Hindi ka na dapat paniwalaan. Kasi kaya nila nilalagay ang mga politiko, mga opisyal sa gobyerno, ultimong hindi marunong sumulat, di ba? Ha? Naghuhubot-hubad eh. Naglalabas ng puday eh. Si Mocha Uson eh. May column sa Philippine Star. Marunong ba sumulat yung hinduropot na yan, mga kaibigan? No. Eh, baka siya ang sinusulatan. Ha? Eh, pero yan, kahit 1 taon mong ikulong sa kwarto yan, wala maisusulat yan eh. Mga kaibigan eh. Ha? O, hindi ho ba? Ang laking katarantaduhan na kasi. Kaya, kung magkaminsan, nasisisi rin ng media eh. Di ba? Hindi mo rin masisisi yung iba. Eh pero mali ang kanilang pagpuna sa media, yung sinasabing bias. O di ba nga bias ang pinagbibintang, di ba? Magiging bias ka pagka ikaw ay pinagsabay mo yung pagiging media practitioner mo and at the same time, nag-PPR ka. Hindi ba? Nagiging bias ka. Oh, kasi PR ka eh. Kumukuha ka ng mga kliyenteng magbabayad sa'yo na mga politiko. Yun ang trabaho ng Manila Times. Ha? Uupahan sila ng iba para siraan yung iba. Katulad ngayon, makikita na ninyo kung sino ang ginagamit para sa demolition job labang kay Justice Marvic Leonen. Di ba? Kita mo na eh. Nagpapanggap na media pero PR. Manila Times. Isipin mo, Manila Times yung publisher eh. Nagpapa-appoint lagi sa gobyerno ng pwesto. May dyaryo bang ganun? Isipin mo, binabo yung Manila Times. Binili lang, may pambili. Pagkatapos, binaboy. Kasi yung pangalan ng Manila Times, institusyon yan dati. Nung before martial law. Mga kaibigan, diyan nagsulat sila Ninoy Aquino eh. Naging correspondent ng Manila Times sa Korea, di ba? War correspondent. Oh, at maraming mga veteranong kakilala natin na nabubuhay pa ngayon ang nanggaling dyan sa Manila Times. Inabot ko pa nga nung ako'y nagsisimula sa media profession, si Don Chino Roses, nakakahalubilo namin kahit nung panahon ni dating Pangulong Marcos sa kapihan, dyan sa Tasa de Oro. Diyan laging nagkakapihan ting umaga. At yung mga ibang mga nasa media. Yung Tasa de Oro, hindi nyo na alam ng marami yun. Nandyan yun sa tapat dati ng US Embassy. Ngayon ano yun eh, drugstore yun eh. Mga kaibigan, dyan sa Plaza Ferguson. Oh, bata pa ako. Nakikita ko na sila dyan. Kahit nung wala pa akong, ano pa lang ako, paslit pa lang ako. Nung before martial law. Marami pang, may ilang pang mga nabubuhay ngayon lagi nagpupunta dyan. Isa sa laging nandyan nung araw, si Cadoroy Valencia. O, inabot ko yon. Si Don Chino Roses, founder at publisher ng Manila Times. Yung Manila Times, may istasyon pa ng radyo yan nung araw. Don Chino Roses. Yung si Don Chino Roses, matanda na, di ba, nung inabot natin, iyan ang nagpatakbo nga kay Cory.
gumawa ng signature campaign para kumbinsihin si Mrs. Aquino na kumandidato na presidente dahil walang maipakandidato labang kay kay Presidente Marcos. Oh, bakit si Don Chino respetado? Kasi po hindi niya ginamit ang kanyang pahayagan. Yun ang tunay na publisher. Nag-iisa lang yun. Wala na tayong alam na ganun. Na ipinagamit yung periodiko niya para sa interes niya. Kapalit ng pabor. Walang ganun, mga kaibigan. Kaya hanggang sa namatay yung taong yun, highly respected yung. Katunayan, sa sandali pa lang si Mrs. Cory Aquino sa pwesto, minura na niya yung administrasyon ni Cory. Sandali pa lang yun, buwan pa lang. Oh, parang tayo rin nung kauupo nitong si Digong nyo, abay, nasuklam na tayo eh. Nakahalata na tayo kagad eh. Puro magnanakaw ang kinuha eh. Ganun din nun. Sa panahon ni Mrs. Cory Aquino. Kaya, nagmura yan eh. Si Don Chino Roses sabi, manamagnanakaw kayo. O, ganun magsalta yun. Kastila yun eh. Mana. Yung mga sa kanya, manamagnanakaw. Sabi niya. Mga kaibigan. Wala akong gano'n. Kasi labag yan yung pag-PPR-PR. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ang tanong ngayon, ano silbi? Yung mga pinagbubulgar nitong si Senador Ping Lacson na kesyo sandamakmak, bilyon-bilyon ang pork barrel ng mga congressman. Di ba siya nagsabi nun? Ang pinakamababa raw na iilan, ang nakuha, mahigit 600 milyon eh. Mahigit kulang sa 700 milyon. O di, mga kaibigan, ang laki pa rin nun. Kasi dati, ang pork barrel lamang ng mga congressman ay 75 million bawat isa. Pero, ano na ho yun eh? Hindi na dapat pinag-uusapan yung magkano ang halaga ng pork barrel. Lalo na to, laki, di ba? Nakakalula. Huwag na nating ipilit yung gusto nating mamamayan na walang pork barrel. Pero, hindi lang naman yung gusto natin eh. Ito'y mga mambabatas na supposed to be tagagawa ng batas. Di ba? Yun ang mandato. Yun ang mandate nila. Kapangyarihang ibinibigay sa kanila sa ilalim ng saligang batas. Pero sila yung tumatarantado sa batas. Paano yung batas na ginawang desisyon ng Korte Suprema na ipinagbabawal, na sinabi ng Korte Suprema na ang anumang uri ng pork barrel, kaya ano pa man ang tawag dyan, mga kaibigan, di ba, sa panahon na nakaraang administrasyon, PDAP, iba-iba pangalan niya, meron DAP, di ba? Pinapalitan para hindi mabuko. Eto, meron pang binulgar sila, di ba? Yung nakaparada sa PITC, di ba? Na kung ilang bilyon din yun, mga kaibigan. DSWD, hindi nagagamit na pondo. Ibig sabihin, tinatago.
Dapat yan, ibalik sa gobyerno, di ba? Pero may krimen dun eh. Kapag hindi mo ginamit, especially kung halimbawa DSWD, abay, nasa pandemya tayo, nasa kalamidad tayo. Katakot-takot ang calamities. Hindi ba? Saan nyo iuukol yan? Magpapakita, kunyari, namigay na naman ng relief. Relief? Ano yun? May nabago ba sa buhay ng mga tao? Bibigyan mo ng relief? Ano yan? Hanggang di nakakabangon, pakakainin nyo ba yun? Ganun na lang ba ang trabaho ng gobyerno? Ba hindi, di ba? Mali, mga kaibigan. Pero itong mga congressman, oh, ang kakapal din, mga senador, ang kakapal din eh. Isipin mo, binulgar. Doon kayo mag-isip ha. Ang dami nga niyang pork barrel. Siyempre, bida siya, di ba? Ang galing ni Senator Lacson. Isipin mo, pinagmamalasakitan ng taong bayan. Kasi binulgar niya. Ito naman yun yung mga gunggong na taong bayan. Sabi ko nga sa inyo eh, hindi pa nangyayari, sinasabi na natin eh. Nabasa na kasi natin ito eh. Kumbaga sa comics, kumbaga sa pelikula, napanood na natin ito, mga kaibigan. Kasi taon-taon, at sinasabi nga ni Angara eh, nananatili pa rin po. Ibig sabihin, kung ano yung dati, yung pa rin ngayon. Di ba? Kaya nananatili. Pa rin po ang adhikain. Sinama pa tayo eh. Natin. Na ang pambansang budget ay budget ng pagbangon. Yung pala adhikain eh. Ba't pabagsak ng pabagsak ang Pilipinas? Mga kaibigan. Hindi ba malaking katarantaduhan? Ano ang dahilan? Yun ang tanong ngayon. Bakit sa kabila na itong magkano yung budget na yun? 4.5 trillion budget sa 2021. Sa kabila na ito'y tadtad ng katakot-takot na pork barrel ng mga congressman, mga kaibigan, bakit naipasa ito? Ano ang dahilan? Di ba? Isipin mo, ang pagkakapasa pa, walang abstentions. O kaya, negative o kontrang boto. Walang pumirmis eh. Yung abstention, di ba? Pirmis ka lang. Wala kang hindi ka positive, hindi ka rin negative vote. Di ba? Wala eh. Mga kaibigan eh. 22 doon sa 24 na senador. Siguro yung dalawa nahiya ng bumoto. 22 na yan eh. Pag bumoto pa kami, kwan yan. Hindi, merong isa yata dyan si Bato, di ba? Kasi meron daw COVID. Kunyari lang yan. Di ba? Baka nga ang hindi pa bumoto rito, yun talagang pusakal na Dutertaning eh. Di ba? Dutertaning ni Digong nyo eh. Sa Senado, mga kaibigan. Di ba? Yung dalawa. Para magmukhang, kumbinsido. Paano i-justify ni Senator Lacson yun, Aber? Paki-justify nga ng Senado ito. Mga kaibigan, pakiliwanag nyo nga yan. Ang sabi nyo, binulgar nyo eh. Ito naman mga nasa media na nagdyaryo nito, parang mga asong gutom din ito eh. Tulad nung ginagawa nila ngayon dyan sa Korte Suprema, di ba? Mga kaibigan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire!
Siya nga po pala mga kaibigan, bukas ang programa natin, di ba? Alas 10 ng gabi, Lapid Fire yun. Hanggang alas 11 sa DWBL 12:42 sa inyong mga talapitan. Pero pag Biyernes po, hanggang alas 12:30 mapapakinggan ng inyong lingkod. Kasi pagdating ng alas 11, pagkatapos ng Lapid Fire, susundan po yan ng ating live jamming. Ha? Alas 11 ng gabi hanggang alas 12:30 ng hating gabi po ang ating live jamming na magtatampok na sa ating mga mahuhusay na musician, mga awit. Ito yung mga working musicians, working singers, entertainers na ang talagang ikinabubuhay po ay yung pagtugtog at pag-awit, mga kaibigan. Ngayon, hinihiling ho namin, suportahan nyo rin kami dyan, di ba ho? Para nyo na rin tulong ito sa ating mga mga entertainers. Tangkilikin nyo rin. Pakinggan nyo rin po tayo. Maganda yan. Ang layunin naman natin yan, di lamang magbigay kasiyahan sa ating mga taga-subaybay, konting palamig tayo pagka Biyernes, di ba? At hindi lang ho yun, nabibigyan din natin ng pagkakataon kasi mukhang nagsisimula ng magsibalikan, magbukasan, pero hindi pa ho marami, konti-konti pa lang. Nagbubukasan na mga establishment Pati yung mga live entertainment, balita ko, meron na. So ito, ang layunin, matulungan silang may palaganap sa publiko kung saan sila mga matatagpuan. Saan nyo sila mapapanood ng live? Mas maganda pa yun kung talagang doon sa kanilang mga pwesto sila mapapanood. At bukas po ay siyempre kasama natin ang The Rhythm of Three. Si Dada, si Joey Canyeja at si Rene Tolentino. Kasama natin ang mahusay na singer, veteranong banda at nanalo sa tawag na tanghalan, Antonio Sabalsa. Maraming boses yan. Mapapakinggan nyo rin si Melvin Mercado, at ang mga veteran folk musicians tulad ni Neil Salvador, John Denver of the Philippines yan, mga kaibigan. Mismong judge, humatol nung siya'y sumali sa paligsahan na John Denver of the Philippines. Si John Denver mismo, di ba? Yun Rene Vega, veteran folk musician. Panorin nyo bukas yan at pakinggan. Kix Crisini at sorpresa natin, Ernie Delgado ng The Electromaniacs. Ayan po mga kaibigan, kilala nyo yung Ernie Delgado ng Electromaniacs. Yung nagsimula sila nung araw, yung Jose Marie Gonzalez and The Electromaniacs, di ba? Pati sa mga pelikula. Mga kaibigan, Jose Marie Gonzalez, di ba? Yun ang kasama. Ernie Delgado, isa po sa pinakamagaling na gitarista. Pinakamalinis tumugtog ng gitara. Ernie Delgado po yun. Mga kaibigan, bukas ay naanyayahan namin kayo. Alas 11 po yan, pagkatapos ng Lapid Fire, susunod kagad yung live jamming natin. Alas 11, 1.5 oras po yan. Hanggang alas 12:30 tayo maghahatid ng kasiyahan sa ating pong mga taga-subaybay.
Sa panahon ngayon, bawal ang may stress. Kaya naisipan namin gumawa ng programa na swak sa inyong panlasa. Halina't makipagkantahan, makipagkwentuhan, makipagkumustahan, at makipagkulitan. Kasama ang mga awit at musikero ng bayan. Lapid Fires Live! Live Jamming! Alas 10 ng gabi hanggang alas 12:30 ng hating gabi. Tuwing Biyernes dito sa DWBL 1242. Lapid Fires Live Jamming! Hosted by Cap Percy Lapid. Live Jamming! Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Magandang yumaga! Sani ang gara pal. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tulay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan